Pinangangambahan ang pagragasa ng lahar sa Albay ngayong sinasabayan ng pag-ulan ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. May ulat on the spot si Isay Reyes. Isay. Maris, nakakaranas pa rin tayo ng may kalakasang buhos ng ulan dito sa lalawigan ng Albay. Ngayon, nandito tayo, Maris, sa bayan ng Kamalig. At kasama natin itong Philippine Army at pinuntahan natin itong isa sa mga lugar na sakop pa nitong 6-kilometer permanent danger zone. Bawal na actually, Maris, na pumunta dito pero napayagan tayo dahil may kasama tayo nga na mga miyembro ng Army na tinitignan nila ngayon kung meron pa bang mga residente na narito at naaktuhan natin na meron pang mga na-evacuate na ito kaso lamang yung ilan ay gusto nilang balikan yung mga alaga nilang hayop dahil ito raw yung kanilang kabuhayan. So kanina nung nakapanayam natin yung ilang mga residente dito, bumabalik-balik lamang sila para siguruhin nga na maayos yung yung lagay ng kanilang mga alagang hayop. Pero mananatili na rin naman daw sila doon sa mga evacuation centers na itinalaga para sa kanila. Update naman tayo, Maris, doon sa evacuation effort na ginawa ng lalawigan ng Albay. So kanina sa press briefing ay in-announce na ito ni Governor Salcedo na kumpleto na yung evacuation sa lahat ng mga lugar na kailangan i-evacuate dito. Ito ang numerics natin ngayon ay 7,575 families have already been evacuated at nasa 20 evacuation centers sila ngayon at inaasahan na ngayong araw ay mamimigay na ang iba't ibang LGU ng mga medical kits, maging ng mga starter kits na may laman na kulambo, panig at saka malong o kumot nang sa gayon ay siguruhin na maayos naman yung pagtulog ng mga residente rito. At syempre dahil nga nabanggit na may mga nagiging problema sa tubig, sa supply ng tubig, sa access sa tubig ng mga nasa evacuation centers ay siniguro naman na binibigyan na ito ng pansin. Meron daw assistance na galing sa Red Cross na magsusupply ng tubig. Meron din sila mga water refilling stations na ilalagay at maging health stations maglalagay din sa iba't ibang evacuation centers ng pagayon. Ay ano naman mangyari dahil nga yung iba ay siksikan yung kondisyon ay mamomonitor yung health o kalusugan ng lahat ng mga residente ng Albay. Yan muna ang update mula rito sa Albay. Balik tayo, Marie. Isa, itanong ko lang, hanggang anong oras kayo maglalagay dyan dun sa area na sinasabi mong within the 6-kilometer danger zone para maghanap ng mga residente? Actually, ngayon, Marie, kakatapos-tapos lamang natin puntahan yung area na kung saan nakita talaga na yung mga bato na nanggaling sa Bulkang Mayon. Pero paalis na rin tayo ngayon kasi sinasabayan tayo ng napakalakas na ulan kaya't medyo hindi rin ganun kaligtas talaga. Dahil baka nga kapag sumabay kasing malakas ang ulan, may posibilidad na magkaroon ng lahar o baka magkaroon ng disturbance sa taas. So paalis na rin tayo ngayon, pababa na tayo para bisitahin yung iba't iba naman ng mga evacuation centers ngayon. Marie? Isay, ng mga nakaraang araw pa sinasabi ng lokal na pamahalaan na hindi lamang mga tao ang inililikas, pati mga hayop. Ngayon, ang sinasabi mo sa iyong balita, may mga ilang mga residente na kahit na na-evacuate na, bumabalik pa sila doon sa kanilang mga tahanan within the 6-kilometer permanent danger zone. Dahil meron pang mga hayop o may mga alaga pa sila doon na kailangan nilang tignan o bantayan or pakainin. Ano ba ang nangyari? Bakit itong mga hayop na to hindi nasama doon sa pag-evacuate? Marie, napakahirap kasi na i-evacuate itong mga hayop. Ayon nga kay Governor Salcedo, actually, mas mahirap ang mag-evacuate ng mga hayop kaysa sa mga tao. Kasi, syempre, ang animals, very dependent. Kapag hindi mo sila bibigyan ng pagkain nila, ay hindi sila mabubuhay. At syempre, yung maintenance. Kaya, nabanggit man sa atin na meron ng itinalaga na 2 evacuation centers, inaalam natin kung sapat ba itong area na ito para i-contain lahat ng mga hayop ng mga residente nga within the 6 and the 6 to 8 kilometer danger zones dahil siyempre pangunahing kabuhayan nila yung pag-aalaga ng hayop at ang pagtatanim kaya ang average dito ang isang pamilya o ang mag-asawa may alaga sila ng mga 2 to 3 na baka, mga 5 manok kaya't kung pagsisiksikan sila doon sa mga evacuation centers baka mahihirapan. Kaya't nabanggit na rin sa atin ni Governor Salceda na pinag-aaralan din nila na bilhin na lamang itong mga hayop ng sa gayon ay mas madali para sa kanila. Hindi na sila
magme-maintain or hindi na sila araw-araw na magpapakain, maipabalik nila agad sa mga residente yung kanilang puhunan, kumbaga, at magagamit pa nila yung pera na yun para makapagsimula siguro ulit kapag natapos na itong pagputok o inaaambang pagputok ng Bulkang Mayon. Maris? At napakadelikado para sa mga residente na yan na patuloy pa silang bumabalik-balik doon sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga alagang hayop. Gayong ganyan ang lagay ng pag-aalboroto ng bulkan at malakas pang ulan. So ingat na lang kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Isay Reyes.